sabi nga nila, habang may buhay may pag-asa. Yun ang pinaka-ano dito. Sabi ko yun. May mga estratehiya ka, may mga innovations ka sa buhay mo. So, malaki ang chance na magkakaroon talaga ng success yung buhay mo. Tandaan nyo, we are in the business of saving lives. At hindi ka magpe-fail dito kapag iyan ang mindset mo. Meaning to say, we have to put God number one in every area. Ito yung more drops na kung saan pwede pala muli ako mangarap. Pwede ko pala Nagkaroon po ako ng opportunity and chance na makatulong po sa family ko. Na to, naniniwala po ako, maibibigay ko po yung magandang kinabukasan para sa pamilya ko. You share your success so that others can be successful as well. To live a life that matters, to live a life of significance. Always remind everybody to live with value and never, ever let go of your dreams. Live your dreams. We lead, and that is our ultimate reason. We are here to build, love, and nurture people. Ako nga po pala si Randy Serrano. Isa po akong Bicolano, 38 years old. Meron po akong 3 anak and high school lang po yung natapos ko. So, nakita ko po kasi nung bata pa po ako, nakikita ko na sobrang hirap po ng mga magulang ko na pag-aralin kami. Kasi po high school graduate lang ang natapos nila both. So, nakita ko, sabi ko, nasa edukasyon talaga yung pinaka-way mo for you to become successful. Kaya sabi ko, kailangan makatapos ako ng pag-aaral ko. Kahit walang baon na pumapasok, okay lang. Nagkokopra ako mag-isa, nakikipagtanim ako ng palay, nakikipag-ani. Kasi gusto ko masustain yung mga pangangailangan ko sa school na in a way for me also to help my parents kasi nakita ko hirap na hirap sila. Pero nung college na, sabi ko, hindi na nila mamakaya. Kaya sabi ko, stop na lang muna ako. Magtatrabaho na lang muna ako for a year. Then, pag nakaipon, aral ulit. Kasi doon po talaga yung focus ko. No distraction, walang girlfriend since birth. So, way back na year 2002, January. Year 2000, January. Nag-apply po ako sa Manila, naging houseboy po ako. So, lahat po ng mga trabahong ginagawa ko talaga siya. Naggugupit ng halaman, di ko naman siya alam before, pero natutugunan ko na lang din. And doon ko na rin po na-meet yung first girlfriend ko po. Yun po yung naging asawa ko. Yun nga po, nagkaroon kami ng 3 anak. Pero na-divert na po doon yung time ko sa, instead na mag-aral pa ako, yung attention ko po, nakapokus na doon sa mga anak ko. So, ang problema lang sila nasa Bicol, ako nasa Manila. Sa isang ama na katulad ko po, mahirap kasi isipin mo lumalaki yung mga anak mo na hindi mo nakakasama. Tapos, yung anak ng amo ko, day in, day out, ako yung naghahatid sa school, 3 sila. Tapos, nakikita mo lang yung anak mo sa tawag lang, sa video call nitong bandang huli na. And I realized na sabi ko, parang hindi ako makakaalis dito sa ganitong sitwasyon, which is my dream is makasama ko yung mga anak ko habang lumalaki. Pero sabi ko, what is my option? Wala. So I tried yung mga ibang mga business, nagtitinda ako ng mga walis tambo, mga walis tingting, ganyan. Nag-loading station din ako para magkaroon ng extra sana. Pero yun na yung buhay ko. Umikot siya ng 18 years and a half. At namalayan ko na lang, malaki na yung mga anak ko. Tapos, yung expenses namin, padami na siya ng padami. And sabi ng wife ko, sabi niya, B, ano kaya kung subukan ko mag-abroad? Nung nag-abroad siya, sabi ko, ayaw ko kasi hindi mo kaya ang lungkot doon. Tapos, hindi ka naman nga marunong magtrabaho eh. So, na-realize ko lang, sabi ko, so yung hirap na dadanasin niya doon is double than yung paghihirap na mararanasan ko. Kasi ako, nasa Manila lang ako eh. Kung abroad, di ba, ang hirap. Pero siya pa rin nung nasunod. Sa kagustuhan na matupad yung pangarap namin, makaahon kami sa kahirapan. Ang nangyari, instead na mabuo yung pangarap namin, isang araw, nag-chat siya sa akin, 3 days before my birthday, yung message niya, sobrang sumabog talaga yung mundo ko. Kasi, sabi niya, I have a problem. May kasalanan ako sa'yo. So, alam ko na kaagad yung kasalanan niya. So, in short, nagkaroon po siya ng ibang relationship po doon.
So, nasayang po yung pamilyang pinilit kong buuin sana. So, grabe po yun eh. Yung iyak po ako ng iyak. Sa gabi, umiiyak. Sa umaga, nagtatrabaho. Pero isip ko lang, parang ang hirap yung taong pinaghugutan mo ng lakas, iniwan ka sa ere. Tapos naisip ko lang, ano kaya yung gagawin ko? Iiyak na lang ba ako nang iiyak? Pray ako, sabi ko, Ama, bakit ganito? Ano yung message na gusto mong ipagawa sa akin? Bakit inayaan mo na mangyari to sa akin? And I realized, kinalimutan ko na po pala yung pangarap ko. Kaya naisip ko, sabi ko, hindi. Kailangan gumawa ako ng ibang avenue para magkaroon ako ng source of income. Kailangan ma-prove ko sa asawa ko na nagkamali siya nung iwan niya ako, na iniwan niya ako dahil wala akong pera. Gusto ko pagbalik niya, ibang Randy na yung aabutan niya, successful. And ang dami ko din po natutunan nung iniwan niya ako. Natuto akong mangarap ulit, natuto akong magpatawad, pinatawad ko siya. Natuto akong mag-let go ng mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. And most importantly, pinatawad ko yung sarili ko. And I start to dream big again. Doon naman po lumabas sa akin dumating sa akin si Hope and Inspire Movement. And from that, nakilala ko si Miss Cookie Clemente and si Coach Gerald. So lahat ng mga takot ko, nabura po yun lahat kasi sabi ni Mami Cookie, I am more than willing to help you if you are willing to get your dreams. We are more than willing to help you get those dreams. So tandang-tanda ko po yun. Pero na-realize ko lang, may value pa yung buhay ko. Kaya sabi ni Mami Cookie nung naalala ko, Nak, ano yung greatest fear mo? Sabi ko, Mami, my greatest fear is to speak in front. Then, on Monday, ikaw ang mag-introduce sa akin. Ikaw magpapakilala sa akin as speaker. So mula po doon, parang na-realize ko, unti-unti po hanggang sa sinubog ako ni Mami na magsalita sa harap, naging speaker po ako ng Hope and Inspire Movement. And nagbago po yung pananaw ko sa buhay ko na despite doon sa sobrang painful na pinagdaanan ko, there is something good and better pa pala para sa akin. May next page pa pala yung buhay natin. Kaya na-realize ko lang, siguro mission ko to sa mga OFW, sa mga single parents na no matter what happened, no matter how hard the challenges that we have, that we experience, pwede pa natin siyang i-turn back into our favor. Kasi nandiyan naman si Lord, di ba? So para sa akin ngayon, si Kayani, siya yung nagbigay sa akin ng panibagong pagkakataon para mangarap ulit. At para sa akin, ito na yung mission ko na makapag-inspire ako ng mga tao na baguhin ang buhay nila kahit hindi man sila nakatapos ng pag-aaral nila, kahit ano pa man yung kahadlangan sa utak nila, everything is possible when you decide to change your life for the better. So, message ko po sa lahat na kahit anuman po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, normal lang po yun kasi nandito pa po tayo sa mundo. Basta po ang iniisip ng natin, may Lord na lagi nakatingin sa atin at ibinibless niya po tayo sa kanyang tamang panahon. Basta po tama yung puso natin.